I can't help but be conscious. Nakakailang ang tingin niya. I saw a glint in his eyes. Hindi ko lang mapangalanan. Ano ba yun? Admiration? Nyemas naman. Ano ba naman tong iniisip ko? He clenched his jaw. Change, he said in a stern voice. Huh? I frowned. Mahuhuli ka na, sir. Change. Ulit na naman niya. His forehead knitted. He really looks mad. Napakamot ako sa bato ko. Wala kaming oras para magtalo pa. You know what, sir? Hindi na talaga pwede. We have to go. Dahil mahuhuli na po kayo sa schedule nyo. Tara na po. Nauna na akong lumakad. Baka ako pa ang pagbuntunan niya kapag nagalit ang ka-meeting niya dahil late siya. Change. Hindi niya na kailangang sabihin yun. Ang kaso, kahit magpalit siya, ay pare-pareho lang naman ang damit sa luggage. Lahat ay kapos sa tela. Wala nang nagawa si Hilton. Sobrang sama ng tingin niya sa akin. Buong breakfast hanggang sa magpunta kami sa ka-meeting niya. Hindi ko na lamang pinansin. Mamaya pag uwi namin ay kakausapin ko siya tungkol sa maleta ko. Ang kaso, kahit magpalit siya, ay pare-pareho lang naman ang damit sa luggage. Lahat ay kapos sa tela. Wala nang nagawa si Hilton. Sobrang sama ng tingin niya sa akin buong breakfast hanggang sa magpunta kami sa ka-meeting niya. Hindi ko na lang pinansin. Mamaya pag uwi namin ay kakausapin ko siya tungkol sa maleta ko. Iyon naman talaga ang dahilan kung bakit ako napuyat kakahintay sa kanya kagabi. Good morning, Mr. Choi. By the way, this is my secretary, Brianna. Pakilala sa akin ni Hilton sa Koreanong ka-meeting niya. I bow a little to show my respect. Nasa Korea pa naman ako. Kailangan talagang magbow dito bilang paggalang. Na-excite ako sa idea. Para na din akong namamasyal. May patur kasi sa amin si Mr. Choi sa factory niya ng soju. Tahimik lamang akong nakikinig habang may nagpe-present sa harap. I jotted down notes. Sa totoo lang, ay bored na ako, kaya naman kapag napapatingin sa akin si Mr. Choi, ay nginingitian ko na lamang siya. Baka ano pa ang isipin niya. Napahiya ko pa si Hilton. Lalong mas lagot ako. Lunch came, kasabay namin si Mr. Choi. Pansin ko lang, he always asks for my opinion or idea. Naiintindihan ko naman kahit papaano ang Ingles. Kapag naman nawawalan ako ng sasabihin, ay ngumingiti na lamang ako. Mahirap nang may masabing mali. Less talk, less mistake, ika nga nila. Nakasurvive naman ako sa lunch na iyon. Halata naman na wala sa mood si Hilton. He is just being professional. Ano ba kayang problema niya? Don't tell me, tungkol pa rin yun sa suot ko. Go lang sa secretary duty ko. Nang sinabing pupunta na kami sa factory ay na-excite ako. Alam naman natin na sikat ang soju sa Korea. Naisip ko tuloy ang pwede kong gawin na pasalubong. Todong ngiti ako. Katabi ko sa backseat si Hilton habang papunta kami sa factory. Convoy kami ni Mr. Choi. Why are you smiling? Naiiyit ang tanong ni Hilton nang hindi na nakatiis pa. Gusto kong umirap. Sa masaya ako. Pakiba niya. Excited lang, boss. Hindi na niya ako kinausap at mas lalo lamang akong bumusangot. Pagkarating sa factory, ay sinalubong kami ng manager na anak pala ni Mr. Choi. Si Minho. Sabi niya sa first name. First name basis na lang daw kami. I admit, kinilig ako. Dito sa papa na to. He even kid na opang itawag sa kanya. Panay naman ang dikit sa akin ni Minho which I don't mind. Hindi naman siya mukhang nagte-take advantage. Friendly lang talaga. Bago tuluyang makapasok ay pinagsuot kami ng lab gown, mask at hairnet. Medyo nahirapan akong ayusin ang buhok ko dahil wala akong dalang tali. Minho was kind enough to give me a rubber band. Ewan ko ba kung saan niya kinuha. Let me. Sabi niya sabay lahad ng palad niya para kuhanin ang hairnet ko. Ibinigay ko sa kanya.
Umikot ako para mailagay niya sa ulo ko. Dahil matangkad siya kaysa sa akin ay mas madali niyang naibalot ang buhok ko. Nagpasalamat naman ako kay Hilton and then he smiled. "You're welcome." Bigla naman kaming napahawi dahil dumaan sa gitna mismo namin si Hilton. Sira ulo. Ang luwag kaya ng daan, hindi naman na lamang namin pinansin. Nauuna si Hilton at Mr. Choi at nasa likod naman kami ni Minho. "So how long have you been working for Mr. Recaforte?" Gusto kong matawa. Bulol na bulol talaga siya sa apelyido ni Hilton. "Not too long." Sagot ko na lang na hindi matago ang pagtawa. Napansin niya siguro ang pagyugyog ng balikat ko. "You're making fun of me, don't you?" Ako sa niya. I shut my mouth tight. "Sorry, I am so rude but hey, you look cute." Sabi ko naman. "No, it's fine." Mukha namang hindi niya minasama iyon. Natuwa naman ako habang pasimple kaming nagkukwentuhan during the tour. He is a smooth talker. Of course, figuratively. Nakaka-bore din kasing makinig sa mga taong panay sales lamang ang inaatupag. Pati marketing ang pinag-uusapan nila at kung ano-ano pang may kinalaman sa pagyaman. Amaze na amaze ako doon sa pinakita sa monitor na parang pool ng soju. I wonder tuloy, kapag nag-swimming ka doon, malalasing ka ba? The tour ended. Nagkamay ang kampo ni Mr. Choi at si Hilton. Nasa likod lang naman ako at nakikinig. May ilang bagay pa silang pinag-usapan. "Thank you for today, Mr. Choi," sabi ni Hilton. Mr. Choi did the same thing. So today's appointment has finally concluded. Papaalis na kami ni Hilton nang tumakbo papunta sa amin si Minho. "Hey Brianna," tawag ni Minho sa akin. Napahagikik na naman ako. Hindi talaga niya maituwid ang pangalan ko. Biniro ko nga siya kanina. Gong Jan din na lang ang itawag sa akin. Total ay si Minho naman siya. Parang ang lakas maka-voice over flowers. "Oh yes." Binalingan ko siya at sasakay na dapat ako. Are you free tonight?" Tanong niya medyo nahihiya. Napaisip ako. Hindi naman kasi pwedeng basta umuo ako. Hindi naman ako nandito para sa bakasyon but to work. "Do you have an appointment?" Tanong niyang muli. Bago pa ako makasagot ay may sumagot na. "Yes, we do have an appointment. So, if you'll excuse us." Supladong sabi ni Hilton. Napamaang naman ako sa rudeness niya. Hindi na ako nakapalag ng kaladkarin ako ni Hilton at isalampak sa backseat. "Aray ha?" Reklamo ko. Napalakas kasi ang pagkakabagsak ko. Sasawayin ko sana siya. Tainasta niya kaya lang ay natahimik ako sa dilim ng tingin niya. If looks can kill, I'll be dead on the spot. Now, we are on a dinner. The dinner was quiet. Hindi na ako nagtangkang kausapin siya. Ang dilim talaga ng aura niya. Iyong tipong masaling mo lang ay masasakal ka niya. Mukha namang maayos ang kinahinatnan ng meeting nila ni Mr. Choi. Bakit ba daig pa niya ang na-scam? I suddenly missed the sweet and kind version of him. Luck to those who have seen that side of him. I was lucky and doomed too, because I got to experience his ruthless side. But then, again, it's my fault. Napabuntong hininga na lamang ako. Nakakapagod magbalik tanaw. Hindi lang nakakapagod, nakakasakit pa. After eating, we went up to our suite. Hindi ko na tinanong kung anong appointment ang sinabi niya kay Minho. Wala naman kasing nakalagay sa tab. Baka siya lang ang may appointment. Ayaw niya lang talagang siguro na sumama ako kay Minho. Iniisip na naman siguro noon na lumalandi ako. Diyos ko, deserve ko naman siguro ang lumandi ng slight. Single naman ako. "Hello girl, kaya mo nga bang lumandi?" Panguusig ng konsensya ko na sinagot ko din. "O edi hindi, may iba naman kasi akong gustong kalandian." Parang timang akong nagkakaroon ng internal monologue. Second day pa lang ay parang nababaliw na ako. Morning came. Gumising talaga ako ng maaga para wala nang masabi si Hilton. Ganoon pa rin ang eksena. Hindi ako mapakali
at hindi ako makapili ng susuotin. Mag-bathrobe na lang kaya ako. Hindi ko naman na nakausap si Hilton tungkol sa suitcase. Sa huli ay kinuha ko na lamang iyong maroon na may plunging neckline. Iyong iba kasi ay wala na talagang maitatago. Para akong naglalako ng sarili ko pag iyon ang sinuot ko. Lalo lamang tuloy akong namroblema. Paano na bukas? Sa mga susunod na bukas? Dahil maaga nga akong nagising, naiayos ko pa ang buhok at mukha ko. I ponytail my hair. Ang mukha ko naman ay pinulbos lang at lip tint para sa labi ko. Napabuntong hininga ako nang tingnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang ikli talaga. Kaunting galaw lang. Hello, singit na. Ang isa ko pang concern ay iyong heels ko. Nakakangalay talaga. Ang pangit naman kung yung Vans ang ipapares ko. Nagkapaltos pa nga ang paa ko. Mabuti na lamang at maband-aid ang hotel. Nanalangin muna ako na sana ay mairaos ko itong araw na hindi ako nasisilipan at hindi mabismode ang amo ko. Gusto ko pang umuwi ng buhay. Sa sala na ako naghintay. While waiting ay paulit-ulit kong nireview ang schedule sa araw na to. Ang unang meeting ay sa restaurant lang nitong hotel. Lunch meeting naman ang susunod sa isang pamosong Korean resto. Naisip kong kumusta na kaya ang anak ko. Tinext ko lang sila ni Pina kagabi. Napagod kasi talaga ako sa pagrampa kahapon. Natulong ay bumukas ang pinto ng kwarto ni Hilton. Good morning, sir. Your breakfast is ready. Naitawag ko na sa kitchen nitong hotel na napag-alaman kong sa kamag-anak pala ni Hilton. Nakataas ang kilay niya while checking me out. Bakit? Pasimple ko pang pinahid ang mata ko. Baka naman kasi may muta ako. Nakakahiya. Kailangan mo ba talagang ibalandra ang katawan mo, Brianna? Don't you have decent clothes with you? Hindi naman siguro ganyan kababa ang neckline ng mga sinusuot mo sa office. Mapanghusga niyang saad. Nag-init agad ang sulok ng mga mata ko. Hindi naman po sa ganun. I swallowed the invisible lump on my throat. Huwag kang magpapa-apekto, Brianna. Kaya mo yan. So what? Are you planning to seduce me or one of my clients? Doon napigte ang pasensya ko. Damn him. Sinabi ko bang gusto kong magsuot ng damit na isang galaw lang ay kita na ang kaluluwa? Can you hear yourself, sir? Seduce you? Seduce your client? Hindi ako ganun. Mapait kong sabi. Sa mga lumalabas sa bibig niya ay para na din akong sinaksak. Sobrang sakit. At wala akong ganong balak. You want to know my plan? Tiningnan ko siya sa mata, matching the darkness in his eyes. Ang tapusin to as soon as possible and stay away from you. Huminga ako ng malalim, calming my raging nerves. So pwede ba, sir? Let's be civil. In the first place, you put us in this situation. You could have made me do something else that does not involve us being with each other. Pagod na ako. Let's just get over. Ako na mismo ang lalayo. With that said, I left him. Alam naman niya kung saan siya kakain. Bahala na siya sa buhay niya. But honestly, nakaramdam ako ng takot. Baka sa galit niya sa akin ay libing niya na ako ng buhay dito sa Korea. Paano naman ang anak ko? Baka magaya yun kay Pina Lakwatsera. Sa yamot ko ay sa pool area ako dumiretso. Kaunti lamang ang tao. Okay lang sigurong mag-emote dito. Hindi ko na talaga magets. Ang sabi niya, hindi naman siya naghihigante sa akin. May naghihigante bang nag-i-inform? Sabi ng otsutsera kong isip. Ang babaw niya. Hindi ko talaga mahihinuha kung saan niya hinuhugot ang sama ng loob niya sa akin. Sabihin na nating nakipaghiwalay ako sa kanya kahit ayaw niya. I left him, but he is being unfair. Hindi ba nga, nakahanap agad siya ng kapalit? He moved on with one blink. Ang sakit lang. 1 buwan pagkatapos mamatay ni Mama ay lumipad ako noon ng Pilipinas. Muli na naman akong nagbabalik tanaw. 2 taon ako sa Malaysia. For 2 years, we fought for my mother's life, but she still died. Ang sakit lang.
Half of my life ay hindi ko nakapiling si mama. All her life, she was an OFW there. Kaya nga when my father died, kinuha niya kami ng mga kapatid ko. Matigas ang ulo ko kaya hindi na din ako nagtagal sa Malaysia at bumalik ng Pilipinas. My mother let me be. One day ay nalaman kong may sakit si mama. Hindi pa lang namin alam na cancer ang dinaramdam niya. When his conditions complicates, kinailangan ko na talagang puntahan ang pamilya ko. That's when I decided to let go of Hilton. But it was not just my reason why I chose to break up with him. I almost said yes nang ayain niya akong magpakasal. Then one afternoon, Señora Felicia came. Iha, you know, I want you for my son, right? Sabi niya sa akin at kaya naman tumango ako. Brianna, I know my son asked you to marry him, pero nakikiusap ako sa'yo. Hindi talaga ako tutol na magpakasal kayo, pero pwede bang huwag muna ngayon, Iha? Our family is in crisis now. We need Hilton. Bakas ang pagsusumamo sa boses niya. Hindi niyo po kailangang makiusap, tita. I smiled at her. She does not have to beg. Hindi ko ipagdadamot si Hilton sa pamilya niya. I actually said no to him. You see, tita, it breaks my heart but I am letting go of your son. My family needs me too, and I don't want to be unfair to him. I said in tears. Nagyakapan kami ni tita. She's crying too because she don't want me to break up with his son, but I made up my mind. Alam ko na I choose to hold on to Hilton, that he will choose me over his family unconsciously. That's the thing when a Hilton Rocaforte loves you. He is capable of leaving everything behind for the one he loves, for me. Ayoko namang maging unfair sa kanya at sa pamilya niya. Si Tito Harold ay hindi maganda ang kalagayan. Nanganganib ang kanilang kumpanya noon. There's no other way but to let go. Kailangang ako ang bumitaw because he won't let me go. Umalis ako kahit ayaw niya. Umalis ako kahit nagmakaawa siya. Umalis ako kahit lumuhod siya sa harapan ko. That was the stupidest thing that I did. After 2 years ay bumalik ako kahit hindi ko alam kung may babalikan pa ba ako. I was standing in front of their mansion. It still looks the same. While waiting for someone to open the gate, my heart is beating wild in anticipation. Miss na miss ko na siya. I can't wait to finally see his handsome face. A little while, a guard opened the gate. Hindi ko siya kilala. Maybe he is new. Magandang araw po. Nandyan po ba si Hilton? I asked, getting impatient by the minute. Sino po sila? Nakakunot noong tanong ng guard. Kaibigan niya po ako. I said, stammering. I shook my head. Kalokohan. I don't want to be his friend. I want to be his girl. Again. Kung kaibigan po kayo ni sir, hindi ka ba na-invite, miss? Nagtaka naman ako sa tinanong ng guard na iyon. Bakit? May okasyon ba? Ha? Bakit po? Nasa ibang bansa po kasi ako. Kararating ko lang. Nasa simbahan po ang buong pamilya, ma'am. Sagot naman niya. Ganoon po ba? Mga anong oras po kaya sila makakabalik? Naku ma'am, hindi ko po alam. Binyag po kasi ng anak ni Sir Hilton ngayon. Everything went slow-mo. Nabingi ako. Po? Sumunod na lang po kayo sa reception kung gusto nyo. Can you imagine a glass wall shattered in front of you? It feels like that. Hindi mo alam kung anong gagawin. My world shattered into million pieces more than losing my mother. Namamanhid ako. Lutang at gustong maiyak na ewan. But the funny thing is, pumunta pa talaga ako sa sinabing venue. Parang tanga lang. Wala eh. I was in denial at hindi ko matanggap. I managed to sleep inside a hotel. Hindi ko alam kung paano nalusutan ang mga guard. Iba nga naman ang nagagawa ng desperasyon. With my 2 eyes, I saw the man I love, holding a baby boy in all smiles beside a familiar woman.
Si Caroline, his first love and ex-girlfriend, and now his wife and the mother of his child. The shattered glass was crushed even more, just like my heart. Bago pa tuluyang bumuhos ang mga luha ko, ay tumalikod na ako, bitbit ang puso kong wala ng buhay. Miss Roa? A voice called my name. I was brought back to present. I saw Mr. Wright, Hilton's butler, standing in front of me. Dali-dali kong pinunasan ang mga traidor kong luha, saka siya binigyan ng tipid ng ngiti. I follow his lead. Nasa conference room na sina Hilton at ka-meeting nito. I sat quietly at the back of Hilton, doing my secretary job. Hindi ko na tinangkang bigyan siya ng sulyap. Lalo lang kasing bumubukas ang sugat ng kahapon. Wala naman akong maintindihan sa naging meeting. Lumilipad talaga kasi ang isip ko. Physically present, mentally absent, sabi pa nila. We proceeded to his next appointment. He have lunch meeting sa isang supplier. Nakakabingi ang katahimikan pero mas mabuti na to kaysa sa makipagbangayangan sa kanya. Wala na kasi akong lakas para makipagtalo. I am drained emotionally. And who's this lovely lady with you, Hilton? Ani ng kamiting ko. At kamiting ni Hilton na isang Filipino who is based here in Korea. Obviously, the gent is referring to me. Nagtagis ang bagang ni Mr. Hilton. Mr. Ignacio, this is Brianna Roa, my secretary. I broke a polite smile and lightly bow my head. The meeting went on. The food was good pero hindi ko ma-appreciate. Ang pait lang kasi ng panlasa ko. Ganoon pala iyon. Your mood affects your taste buds. Weird, I thought. Bahagya akong nailing dahil sa pasimpleng sulyap ng katabi naming table. Dahil panigurado sa suot ko. Pasimple kong itinaas ang neckline kung kusang bumababa. Kaya ayaw ko talaga ng mga ganitong damit eh. You give people the wrong impression. I stiffened when Hilton put his coat on my shoulder. Nag-init ang pisngi ko. Automatic naman na bumilis ang tibok ng puso ko. Heart, stay still. Sugatan ka pa. I reminded myself. Salamat, I said in a small voice. Nagkamay na ang dalawang businessman. Sign na tapos na ang meeting. We went to the next appointment. We have to go to a mall kung nasaan ang store ng Recaforte Liquors. Nasa likod niya lang ako. Nakasunod naman sa amin si Butler Reed. We went inside a store. A tall, slim and beautiful Koreana greeted us, which by the way is half Filipino and the manager. Malagkit ang bawat tingin ng manager kay Hilton. Hindi ko naman alam kung bakit napapansin ko iyon. Si Hilton nga ay mukhang wala namang pakialam. I shook the thoughts away. Kung ano-anong naiisip ko dahil siguro kanina pa ako tahimik. Ano naman kayang connect? Ewan. Good afternoon, sir. Magkasabay na bati ng mga staff. Maluwag ang store. Maayos na nakadisplay sa mga rack ang mga alak. May mga mangilan-ngilang customers. Nakasunod lang ako sa manager at kay Hilton na nauuna. Patingin-tingin naman ako sa mga labels ng alak when I saw a familiar figure. My forehead knotted. Ano kayang ginagawa nito dito? Collins? Hindi ko na napigilan ang sarili ko na lapitan ito. He was shocked to see me. Huli na nang ma-realize ko na hindi dapat ako lumapit. Dapat nga ay nagtago ako dahil nasa harap naman niya na ako at tinanong ko na lang siya. Anong ginagawa mo dito sa Korea? Nginitian niya lamang ako. She ran away again. I thought she's here. Malungkot na saad ni Collins. Napailing na lamang ako. Kawawa din nga ang isang to. I want to help him, but Pina is my friend. Isa pa ay hindi ko talaga alam ang kwento nilang dalawa. Ang alam ko lang, Pina's always running away. Noong una, akala ko, lakwatsera lang talaga siya. But when I met Collins, doon ko napagtagni-tagni na tinatakasan niya ito. Napailing ako. Nantakasan na naman pala siya ni Pina. Kahit na nagkagulatan sila nung nakaraan lang. Kung alam lang ni Collins ay nasa bahay lang si Pina, babysitting.
Paano mo naman nasabing nandito siya? Curious kong tanong. I saw her social media site. She uploaded a photo taken here. She also posted that she's here. Gusto ko na lang mapa-facepalm. Hindi ka pa ba pagod na habulin siya? Don't you have your own life? Naaawa kong tanong. Hanggang kaya ko pa, I will chase her. And I do have a life, but that includes her. I saw a glint of hope in his eyes. Hopeless na nga ang isang to. Tinamaan talaga sa kapatid ni Dora. Anyway, what's your business here? Don't tell me magkasama kayo? Hindi naman siya mukhang nag-aakusa. Naghihinala lang. I rolled my eyes. Well, para sabihin ko sa'yo, wala talaga siya dito. That's the only thing that I can say. Sagot ko. He nodded, respecting my answer. I also asked for his number. Siguro pagbalik ko ay susubukan kong tanungin si Pina, what's the risk call between them? Nahihilo na kasi ako sa kanilang dalawa. Brianna, let's go. May diin na sabi ni Hilton. Hindi ko man lang namalayan na nasa tabi ko na pala siya. Hindi ako nagpahalatan na nasindak ako. Bye, Collins. I have to go. Tumango lang siya. Akala ko ay mauunang maglakad si Hilton. But to my surprise, he grabbed my hand and dragged me out of the store. Sobrang bilis niyang maglakad. Ang haba kasi ng bias niya. Paano naman ako? Ang hirap pang mag-keep up sa space niya dahil naka-heels ako at masakit din ang paltos ko. Teka lang, umalma na ako ng matapilok at mahulog ang sapatos ko. Yung sapatos ko! Tumigil naman siya at tiningnan ako. Bakit ba kasi nagmamadali? Bulong ko habang hinihimas ang paa kong nasaktan. Relax lang, 5 minutes. Sabi ko habang dinadampot ang sapatos ko. I was caught off guard when bent one of his knees. Nagpanik agad ang kalooban ko. Shit heart, relax. Anong gagawin mo? Hindi naman niya ako sinagot. Instead, he removed the other shoe and checked on my knees. Baka mabaho ang paa ko. I did not expect his next move. Before I can step back, ay nagawa niya na akong pangkuin. Parang mga hayop na pinakawalan ang puso ko. My heart beats like crazy. Aatakihin pa ako sa puso. Utang na loob heart, tama naman na. Maawa ka na sa sarili mo. Tinakasan na siguro ako ng katinuan. Kanina pa kami nakabalik sa suit, pero naiwan pa ata sa mall ang utak ko. Ako na lang mag-isa, dahil pagkahatid sa akin ni Hilton ay umalis din siya. Hindi na nga siya nagpalit ng damit. I have no idea where he is right now. Napagpasyahan kong magbabad sa bathtub. Sa kabila ng magulo kong estado ay nagawa ko pang mag-wine. Oo, sayang naman kasi. May pa-wine ang hotel. I removed my dress, completely naked. Nilubog ko ang katawan sa tub. Hanggang dibdib lang ang tubig. Natatabunan ang hubad kong katawan ng mga bula. Habang ninanamnam ang wine at ang comfort na hatid ng tubig sa katawan ko, hindi ko na namalayang nakaidlip na pala ako. I abruptly opened my eyes. I am almost drowning. Hingal na hingal ako dahil sa panaginip ko sa aking nakaraan. As I stood up from the water, nanginginig ang buo kong katawan. Mabilis kong kinuha ang tuwalya at tinuyo ang sarili ko habang tulalang nakatingin sa kawalan. After some time ay nagbihis na ako. Kung ano na lang ang nadampot ko, iyon na ang aking isinuot. It was a see-through, lacy lingerie. Hindi na ako nag-abalang mag-bathrobe. Total naman ay wala akong planong lumabas. Binalikan ko na lamang ang may laman pang bote ng wine sa bathroom. Nilaklak ko ito direct from the bottle. I so wanted to drown that dream. Laugh dryly. Sino bang niloko ko? For years, I have been convincing myself that it was just a bad dream. But then, I have a living proof. Nilunod ko na lang ang sarili ko sa alak. Bahala na bukas. I badly want to forget. Badly. Mababaliw na ako sa sobrang sakit nitong puso ko. Dapat, manhid na to eh. Gago ako.
Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ng isip ko. Iniwan ko si Brianna mag-isa dahil mababaliw na ako kakaisip sa kanya. But I guess, being away from her doubles the madness instead. Nasa bar lang naman ako ng hotel. Even the other nights I stayed here, I will drink a few, just enough to make me numb. I have been an asshole to her. I am a sick fool who can't admit that I'm still fucking into her. She is clearly hurting. The things I did was irrational. I know, but my ego works instead of my brain. The pain resurrects as I reminisce the past. I can't believe I am actually kneeling in front of her, bearing my heart out just to keep her from leaving me. Wala eh. Mahal ko. Kaya ayaw ko siyang mawala sa akin. Kung nagmumukha akong tanga, ayos lang. If this is only the way for her to take me back, then why not? Brianna, take me back, please. I can't live without you, I pleaded. Hilton, get up. Parang awa mo na. Don't make this hard for me. Tumayo ka na, please. Seeing you like this kills me. Umiiyak na siya. Hindi ko siya maintindihan, why do we have to break up kung pareho lang din naman kaming nasasaktan. But letting you go kills me too. Patayin mo na lang kaya ako. Parehas lang din naman yun. Matigas kong sabi. Hilton, mahal na mahal kita pero tama na. Look at yourself. This is not my Hilton. He is strong and dominant. Not like this. Umiling lang sabi. Pain and agony is written all over her face. I don't want to see her hurting, so I stood up. This Friday, hihintayin kita sa tagpuan. Brianna, please, take me back, I said in despair. I left her. Friday came, at gaya ng sabi ko ay naghintay ako sa kung saan nagsimula ang lahat sa amin. The place where I realized that she is the one. The place that witnessed how our love bloomed. Hindi ako mapakali habang naghihintay. I hold tightly the red velvet box na nasa akin na para bang isa tong stress ball. As the minute pass, anticipation kill me. I am being hopeful that she would take me back. I know she loved me. I can feel it in my heart. I just let her love for me is enough to fight for our love as well. Lumipas ang mga segundo, minuto at oras. Unti-unti nang namamatay ang pag-asa ko. I saw a female silhouette approaching. Para akong nauupos na gasera, na bigla na lamang nagliyab. I was so happy back then. She's taking me back. I mattered in happiness. Tonight, I will make sure that she will never think of leaving me again. I am gonna marry her. Sobrang lawak ng ngiti ko habang hinihintay siya na makalapit sa akin. Sa tuwa ko, I almost ran to her but stopped mid-track when I saw who it was. She is not the woman I am waiting for. She is not my Brianna. I can almost hear my heart tear apart. Caroline, what are you doing here? Sir? A voice made me snap out of the trance. It was Reed. Sir, I think you had too much. Formal niyang sabi. Tumango ako bilang pagsang-ayon. I think so too. I paid my drinks, it went up. Back to her. Binuksan ko ang pinto at agad na pumasok. Nakatulala pala ako habang iniisip ang masakit na pagkakataong yun nang iniwan ako ni Brianna. Nawala lang naman ang kalasingan ko sa aking nakikita ngayon. Nakasalampak lang naman si Brianna sa carpeted floor, wearing nothing but a daring lingerie while holding a bottle of wine, almost empty. You're a pain in the ass, woman, I hissed, walking towards her. From where I am standing, I can almost have a glimpse of her most precious body parts. Napalunok ako. Ano bang pinagagawa niya? Is she aware that I have been housing a boner because of her? Nandito ka na pala, she said, almost swallowing her words.
Nakangisi pa ito. Pulang-pula ang mukha niya. Not to mention her hair is damp. She is perfectly sporting that seductress look. Napamura na lamang ako sa aking sarili. I cursed loudly when my blood gushed more down to my hardened member. We need to text tomorrow, or else I will lose my mind and sanity. Brianna stand on her feet. Muntik na siyang sumubsob kung hindi ko pa siya nasalo. Inalalayan ko siyang tumayo. Nakakadistract ang suot niya. Hilton, she called me with her sleepy eyes. Oh, bakit ngayon ka lang? Kumapit siya sa braso ko. I stiffened dahil dumidikit sa akin ang dibdib niya. Nahigit ko ang hininga ko. Hoy, tinapik niya ako sa pisngi. May sasabihin ako sa'yo. Listen, okay? She is really drunk. Sinampal na naman niya ako dahil hindi ako sumasagot. Napabuntong hininga na lamang ako. She's always like that when she's drunk. I'm listening, sabi ko. Suminok pa siya tapos tumawa. Iyong bagahe ko, suminok na naman siya. What about it? Pinipilit ko naman siyang umayos dahil nahihirapan akong buhatin siya. Nasaan ang bagahe ko? It's in your room, I answered and opened the door of her room. Hindi, umiiling siya. Hindi akin yun. Maling bagahe yung nakuha nyo. Napakunot naman ang noo ko. What is she talking about? Alam mo ba ang hirap mamili ng susuotin? Kapos lahat sa tela, tapos sinasabihan mo pa ako na, change, change. Hinampas-hampas niya ako sa dibdib ko. She always do that when she's mad at me. Parehas lang naman ang laman nun. Mukha akong pokpok. So that explain the skimpy clothes she wear every day.